Uy, kumusta? May ikikwento ako sa inyo ngayon. Isa to sa mga paborito kong kwento na galing mismo kay Jesus. Tungkol to sa isang hari, isang napakalaking party at isang napaka-espesyal na damit. Tara, simulan na natin. Imagine mo bigla kang nakatanggap ng invitation para sa pinaka-best party ever. As in, yung party na pinapangarap mo lang. At ang nag-imbita, isang makapangyarihang hari para sa kasal ng anak niya. Grabe, sobrang exciting, di ba? So, dito na nga nag-uumpisa yung kwento. Itong hari, nagplano siya ng isang dambuhalang wedding feast para sa anak niya. Siyempre, pinadalhan niya ng imbitasyon yung lahat ng mga importante at mga kaibigan niya. Pero, heto na. Ang nakakagulat, yung mga unang na-invite, lahat sila nag-decline. Kesyo busy daw sila sa farm nila, sa negosyo nila, basta tumanggi sila. Naku, di ba ang laking sampal sa hari nun? Pero yung hari, hindi siya nagpaapekto. Sabi niya, hindi pwedeng masayang tong party na to. So instead, may bago siyang naisip na plano at mas malaki pa to. Sabi niya sa mga alagad niya, pumunta kayo sa lahat ng kalsada, sa mga lansangan, at lahat ng makita ninyo, kahit sino pa sila, imbitahan niyo sa kasal. And true enough, yun nga ang ginawa nila. Kaya yun, napuno yung party ng kung sino-sino. May mabubuti, may mga hindi, halo-halo talaga. Pinapakita lang nito na yung invitation ng hari para pala talaga sa lahat. Walang exception. Okay, so dito na papasok yung exciting part. Hindi lang sila basta inimbita ng hari para kumain. Meron pa siyang ibinigay sa bawat isang bisita, isang napakagandang regalo. Bawat isang bisita, binigyan ng wedding garment. Isa itong espesyal at magandang damit na isusuot nila sa party. At alam nyo ba, libre to, regalo ng hari para maramdaman ng lahat na kabilang talaga sila sa selebrasyon. So ayun na, yung party sobrang saya na. Puno ng tao, lahat nagkakatuwaan. Pero nung pumasok na yung hari para i-welcome yung mga bisita niya, may isa siyang napansin na parang hindi tama. May nakita siyang isang lalaki na, hindi suot yung espesyal na damit na regalo niya. Ang suot niya, yung sarili niyang pangkaraniwang damit lang. Parang binawiwala niya yung regalo ng hari. Kaya nilapitan siya ng hari at mahinahong tinanong, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi suot yung damit pangkasal?" At yung lalaki, nga, walang masabi. Kasi alam niyang mali siya. Okay, so let's break this down. Kasi hindi lang to basta kwento ng party. Isa itong taling haga. May mas malalim na kahulugan to, lalo na yung tungkol sa damit. So, mabilis lang. Yung hari, syempre, kumakatawan sa Diyos. Yung party, yan yung pagiging kasama sa pamilya niya. Yung mga bisita, tayong lahat yan na iniimbita. Pero yung pinaka-importante, ano yung ibig sabihin nung damit? Ang ganda ng meaning nito, yung wedding garment, yan daw yung perpektong pagkatao ni Jesus. Yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya, yung pagiging masunurin niya, lahat yun, nasa damit na yun. Gets nyo yung pagkakaiba? Yung sarili nating damit, yan yung effort natin para maging mabuti sa sarili natin paraan. Parang yung dahon na ginawang damit ni Adan at Eva, hindi sapat. Pero yung wedding garment, yan yung perpektong kabutihan na regalo mismo ni Jesus. Malinis at walang kapintasan. At ito yung pinaka-key point, yung number 1 lesson dito. Itong perpektong damit na to, wala ni isang sinulid man lang ang gawa natin. Hindi natin to kayang pagtrabahuhan o i-deserve. Galing ito sa langit, isang purong regalo. So, ang tanong ngayon, kung regalo pala to, paano ba natin to isinusuot sa totoong buhay? Paano natin to magiging parte ng araw-araw? Sinasabi dito na sinusuot natin yung damit kapag iisa na yung tibok ng puso natin at ng puso niya. Ibig sabihin, pinipili nating mamuhay katulad niya at hinahayaan nating yung pagmamahal at kabutihan niya ang makita sa mga ginagawa natin. At sa araw-araw, simple lang yan. Ipinapakita nating suot natin ang regalo kapag pinipili nating maging mabait, kapag sumusunod tayo sa magulang at sa Diyos, kapag nagpapatawad tayo, kapag nag-share tayo, at kapag nagpapakita tayo ng pagmamahal sa lahat. Basically, ang sinasabi dito, kapag hinahayaan nating si Kristo ang umiral sa buhay natin, yung buhay niya ang namumuhay sa atin. At yun mismo ang kahulugan ng pagiging nadaramtan ng kanyang kabutihan.
At yan ang iiwan kong tanong sa'yo. Itong napakagandang regalo na to, itong perpektong karakter ni Jesus, ay libreng inaalok sa ating lahat. Ang tanong na lang ay paano mo ipapakita na suot mo ang regalo ng hari ngayong araw?